Habang hinihintay nga po mga idol ni Bronny James ang pagsapit ng NBA draft sa huling linggo ng June, magkakaroon muna nga ito ng ilang workout sa mga teams ng Phoenix Suns at Los Angeles Lakers. Pero bago pa man nga siya pumasok sa liga, pinauulanan muna nga siya ngayon ng sari-saring mga pambabatikos mula sa mga fans at mga advices naman mula sa mga dating NBA player. At isa nga dyan, si Channing Frye na dating kakampi ni LeBron matapos nitong sabihin na kung anak lang naman nga po niya si Bronny, mas gugustuhin nga po niyang mapapunta ito sa San Antonio Spurs. Unang-una, meron nga itong magandang sistema na si Coach Greg Popovich ang nagseset sa isang hindi magandang kalakihang syudad. Pangalawa, malaki ang magbe-benefit nito sa kanya since makakasama niya dito si Victor Wembanyama. Sa madaling salita, hindi nga po niya dapat isipin ang magiging kalagayan niya sa susunod na 1 o 2 taon bagkus kailangan nga nilang tingnan ang mga mangyayari sa susunod na 10 hanggang 15 taon sa liga. Ika nga'y sabay nga nilang maiaangat ang Spurs sa tuktok ng NBA kung magkataon. Samantala, marami nga sana mga idol ang umasa na si JJ Redick ang kukunin ng Lakers bilang bagong head coach matapos ibalita ito ni Shams Charania noong nakaraan. Ngunit sa isang iglap, bigla na lamang nga pong nag-iba ang ihip ng hangin kasunod ng paglabas ng balita ni Adrian Wojnarowski na si Dan Hurley ng UConn ang balak kunin ni Rob Pelinka. Sa katunayan, plano nga nila itong kausapin at ofera ng malaking kontrata. Kaya dahil nga sa nangyaring ito, marami nga pong mga Lakers fans ang nagulat kung saan tinatanong nga nila kung bakit nga ba bigla na lamang hindi kukunin si JJ Redick. Well, ayon nga po sa ibinulgar na balita ng isang NBA insider, isa nga po sa mga rason nito ay ang katotohanan na ayaw ni Anthony Davis sa ideya na pagkuha kay Redick lalo pat wala nga itong experience sa pagiging head coach o assistant coach man lang. Mas gusto nga nito na kumuha na lamang ng isang coach na merong sapat na experience na pangunahan ng kanilang team. Kaya mas ginusto lamang nga ng kanilang team na kunin at balak nilang papirmahin si Dan Hurley na isang back-to-back champions sa college basketball. Sa kabilang banda naman, matapos ang ilang araw na paghihintay, magkakatapat na sa wakas sa unang pagkakataon sa finals ang huling natitirang dalawang kupunan na Dallas Mavericks at Boston Celtics. At gaya nga ng inasahan, hindi na nga po nag-aksaya pa ang Celtics ng oras matapos maagang umarangkada sa simula ang kanilang mga starter. Yes mga idol, maganda at mataas agad ang enerhiya ng kanilang mga players, dala na rin naman ng napakagandang environment ng kanilang mga fans sa TD Garden. Kaya eto na nga ang dahilan bakit nauuna silang makalamang. Pero kahit man lumamang ang Boston Celtics sa first half, magandang adjustment rin naman ang sinagot sa opensa ng Dallas Mavericks sa third quarter at naibaba pa nila sa 8 points ang kalamangan matapos magkaroon ng 22-8 run. Ngunit hindi pa rin naman nila kinaya ang pressure na dala ng Celtics matapos gumawa muli ng magandang adjustment si Coach Joe Mazzulla. Ayon nga sa naging pahayag at babala rin ni Jaylen Brown sa interview, 1 down, 3 more to go for championship. Sinabi pa nito na tama nga ang sinabi niya na siya ang magiging stopper ni Luka Doncic at Kyrie Irving. Pero nakagawa pa rin naman si Luka ng 30 points at sa parte ni Kyrie Irving, dito nga sila talaga nagkatalo. 12 points lamang ang nagawa nito. 1-0 na nga mga idol at pabor na sa Boston Celtics. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.